Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Mamuhay ng may kalinawagan ang lahat ng nakay Kristo. Tayo po ay dumalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa inyong pong biyaya at pagpapala na natamo po namin sa umagang ito. Salamat po sa kagalingan, buhat sa karamdaman. Salamat po, Panginoon, buhat sa pangangailangan, kayo po ang siyang tumugon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang Diyos, dalangin po namin ang gawain na patuloy nga pong maranasan po namin ang kapangyarihan ng inyong pong presensya. Dalangin po namin, Panginoon, na magbunga ng pananampalataya at pagkakakilala ang mga taong idinako mo sa lugar na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng pananalangin. Naniniwala po kami na kayo ang Diyos na tumutugon at tumatagpo ng pangangailangan ng inyong pong mga anak. Kahit sumagang ito, Panginoon, patuloy na kami ay inyong bigyan ng mapapagkumbabang puso. Buksan po ninyo ang aming puso at mga isipan at pangunahan sa inyong pong mga salita. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Yes. Good morning, everyone. Good morning. Ayan. Blessed Sunday po sa bawat isa. Okay. May marami pa po maupuan dito sa may mga harap sa harapan. Yung po mga nasa likodan, baka po gusto nyo pumunta. Nasaan po ang mga tao dito sa harapan? Okay. Isa pa magpalang Sunday po sa bawat isa sa atin at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong pagbibigay sa bawat isa ng pagnanasa at kakayanan na dumako sa kanya pong bahay-sambahan. Amen? Kumusta po ang lahat? Okay lang, okay lang. So tayo po ay dumako sa ating pong announcement para po sa araw na ito. Ang ating pong announcement sa Sunday na po ang ating communion po natin by Sunday. Yan po ay January 25 at birthday ni Olive. Kasama sa announcement. Okay. So dahil yan po ay communion, alam na po natin ang kailangan gawin. Tayo po ay kailangan magdala ng ating pong pagsasaluhan after po dahil medyo may extend po yung ating communion at dito na po tayo magla-lunch. So I encourage everyone na magdala po ng kanya-kanya po nating lunch at i-extend na po natin kung kayo po ay magdadala, dagdagan nyo po ang mga good for 50 na mga tao. Alright. At sumunod po, meron po tayong HCS Discipleship today after the service. Next week po, January 25 at 9 a.m. before the service since it's our communion. So next Sunday po yun, 9 o'clock. Alright. Discipleship for each department will start in February except for HCS. So lahat po yung women's, yung men's, pro and youth. Ang ating pong discipleship will start po next month sa February na po dahil sa ating pong new schedule. So tingnan nyo na lang po yung ating pong group para po makita po ninyo ang ating mga schedule. Okay, so discipleship po natin is pro youth po is every first and second Sunday of the month. Men and women discipleship is every third Sunday of the month, and HCS discipleship every Sunday of the month. Magkakaroon po tayo ng special offering para po sa mga lesson bundle na bibilhin ng mga teacher na worth 4,457. Yan po yung ginagamit nila para po sa HCS. So sila po ay humihingi ng ating pong tulong o partisipasyon. Yung pong mga may bukas palad at may mga extra fund, pwede po tayong magbigay para po sa ating special offering later. Na halaga po natin is 4,457.80. Sa akin na po yung 57.80. Yan. Parang may reklamo po yata kayo.
So 4,400 na lang po yung bubunuin po natin. No? Meron na po sumagot ang 57.80. Yan po ay mamaya po after po ng ating yun, sa ating pong opening, sasabay na po ba, Pastor, yung kala ko ako yung inutusan niya. Ano na. Okay. So, isasabay na po ba sa offering mamaya? Mahiwalay na lang, Asher, na basket. Yan. At sa sunod po, meron din tayong yan. Nawala po. Wait lang po ha. Okay. Para po sa ating iba pong mga announcement, yun pong ating ang ating pong mga senior women, sa ating pong mga senior women, sa junior women, kami po ay may lakad po, ina-announce na po natin. After how many years natuloy din po ang ating pong lakad. So mag-meeting po tayo mamaya. Siguro sa Wednesday na lang po after the service. Since ang alis po naman is sa Thursday pa. So ipagkasama nyo na rin po sa prayer mo. Medyo malayo-layo po yung aming biyahe. At considering na yung ating pong mga kasama ay mga dual citizen na rin po naman. Mga dual citizen. Ako po ay na-excite kasi ang dami ko pong kasamang mga senior citizen. At yun po ay isa pong privilege na maging pangarap ko din sanang maging nurse, no? So magiging nurse po ako. Alalay, saklay. At ako po ang kanila pong coordinator. Okay? So para po sa oras na ito, tayo po ay dumako sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Last time po ang ating pong mga punto na binigay sa atin ni Pastor Roy para sa ikauunlad ng ating buhay Kristiyano. Ang una po nating puntos ay, sabi niya ay, gumising na tayo, no? Which is yun yung ating pong theme for the year. At sabi, wag na rin po tayong patulog-tulog, hindi porket gumising ka, patulog-tulog ka pa din. At maganda po yung pangatlo, ituon natin ang ating sarili sa pananalangin. Yan, nakapag-pray na po ba ang bawat isa pagbangon pa lang natin? Nakapag-pray na po ba? Yan, that is the first thing that we have to do. Pagkagising po sa umaga, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob po ng Diyos. At yung pang-apat po ay ating pong alalahanin ang kapakanan ng ibang kapatiran o ng ibang mga tao, which is yun po yung nakakalakas. The reason why, isa po sa reason kung bakit po tayo ay nagdumadako sa laga na ito is upang magbigay ng kalakasan sa ating pong mga kapatiran sa iglesyang ito. Yan, sa ating pong bawat takbang na gagawin, ating pong alalahanin ang kapakanan ng bawat isa. At sa oras po na ito, para po sa pakikinig ng ating salita ng Diyos na ibibigay po sa atin, walang iba ng kanyang lingkod, Pastor Ferdy San Miguel. Kanyang kabutihan, tunay na ang pagdako sa gawain ng Panginoon ay isang pribilehiyo because hindi po lahat, wagamat meron pong pagnanasa, ay may kakayanan na gawin ang bagay na yon. So katulad na nga lang po ng ating kapatid na si Pastor Bong, ayun po ay meron pong karamdaman, may pagnanasa po siyang makadako sa gawain, pero sad to say, meron po siyang karamdaman ngayon. So supposed to be siya po ang naka-assign ngayon na magturo ng salita ng Diyos, but because of the grace of God, hayaan po ninyo na ako po muna ang magbigay po sa inyo ng pagkain ng salita ng Diyos sa oras po ito. Tayo po ay magsitayo bilang paghanda sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, patuloy na kami po ay nagtitiwala na sa pamagitan ng inyong pong banal na espiritu ay kami ay inyong tuturuan at makikita ang mga katotohanan buhat sa inyong salita na aming pong pag-aaralan sa oras na ito. Samahan po ninyo, Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa matapos ang aming pong pag-aaral na ito, na aming pong masumpungan, ang biyaya at pagpapala na bumula sa inyo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos sa kanya pong kabutihan. Kung ating pong bubuksan ang ating Biblia o babasahin ang ating pong mga Biblia, ayon po sa Joel chapter 2, verse 1
Hipan ninyo ang trumpeta ng Zion at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Huda sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Nang sabihin po na ang talata na hipan ang trumpeta, ito po ay tumutukoy dun sa shofar. Ito po yung tinatawag na ram horn, okay? O sungay ng kambing. Hindi po ito para sa musika, kundi ito po ay isang signal. At depende sa ritmo kung ano po ang ibig sabihin. Maaring kapag kahinipan ang trumpeta ay dumarating ang hari. Okay? Kaya nga po sa ating pangunahin, kapag tayo po nagpapasimula, yung pong trumpeta na napapakinggan nyo, yung po ay suhudyat ng ating pong pagsisimula, pero dapat din po nating isipin na dumating na ang hari, which is ang ating pong Panginoon in our presence, okay, sa ating pong mga pagtitipon na ginagawa. Maaari din pong tumutukoy ang pag-ihip ng trumpeta sa panahon ng pagsamba, okay, na siya pong ating ding ginagawa at dapat alalahanin kapag nagpasimula na pong umihip o mapakinggan yung pong tunog ng trumpeta sa ating pong mga pagsamba. O kaya po ay kinakailangan po nating kuhanin ng ating pong mga armas dahil meron pong pakikipagbakang magaganap at ang mga kalaban ay naandun na sa tarangkahan na dapat pong ang mga armies of God o mga kawal ng Diyos ay handa na sa pakikipaglaban. See, brothers and sisters, whenever we come to this place, whether we know it or not, meron po tayong spiritual battle that we need to overcome sa ating pong buhay. It could be at times of apathy, o maaari po yung pagdisiplina sa ating sarili na hindi po ma-occupy ang ating pong mga isip na mga bagay na iniwan natin sa sanlibutan now that we are in the presence of the Lord. It could be yung pong mga bagay na ginagawa po natin liban sa pagsamba sa Panginoon. And that could be a possible of many things sa buhay na ito. And so when the trumpet came, sabi po ng Joel chapter 2, hipan ninyo ang trumpeta sa Zion. Okay? So ang propeta ay nananawagan hindi po para sa isang selebrasyon nang sabihin po ang talatang ito. Ito po ay isang high alert siren. God is commanding ang mga mananampalataya upang sila ay magising at iparinig ang pinakamataas na lugar sa bansa o sa lungsod. At sabi po ng Biblia, sa banal na bundok ng Diyos. So yan po yung location kung saan po hihipan ni Joel bilang propeta ng ating Panginoon, bilang tagapangusap ng Panginoon, because alam naman po natin nangusap ang Panginoon sa bansang Israel doon sa bundok ng Sinai. That was the first and the last time that God spoke to the people of Israelites dahil natakot po sila sa tinig ng Panginoon. Kaya nakiusap sila kay Moses na wag na ang Diyos ang magsalita sa kanila, kundi siya na lang ang magsalita sa kanila at sasabihin ni Moses sa kanila kung ano pinasasabi ng Panginoon upang masunod nila ang Panginoon. So, ito ay sabihin ni Moses sa ating Panginoon. Sinabi niya, mabuti ang sinabi ng bansa. So, magpapadala na lang ako ng propeta upang ipaalam sa kanila ang kanyang kalooban. So, ito po. Kaya nga po sa mga nagdaang panahon, hindi na po nangusap ang Panginoon mula sa langit katulad ng ginawa po niya sa bundok ng Sinai. Siya po ay nagpapadala ng mga propetang taong tulad nila upang sabihin ang salita ng Diyos. Kung paniniwalaan po nila yung propeta, naniniwala sila sa Diyos. Kung tatanggihan po nila yung propeta, tinatanggihan po nila ang Diyos. So it is a matter of recognizing kung sino po ang tagapagsalita ng ating Panginoon. And Joel, makikita po natin na siya po ay propeta ng Panginoon at binigyan po siya ng hudyat ng Panginoon na siya po ay umihip ng trumpeta. Okay? Kanino?
sa bayan ng Diyos sa Zion. So ito po ay magpapakita po sa atin na ang alarma ay sa Zion. So hindi po nagpapasimula sa sanlibutan ang panawagan. Ang panawagan po ng Panginoon kay Joel, katulad din po ng panawagan sa ating pong panahon, ay nagpapasimula sa iglesia. Sa mga mananampalataya ang mensahe. Okay? At ito po ang nais ipakita ng talata, na ang paghahatol ay nagpapasimula sa bayan ng Diyos. So, kadalasan, tinitignan po natin yung kadiliman ng sanlibutan at tayo po ay nagrereklamo. Pero si Joel, sinasuggest niya na ang alarma ay para sa bayan ng Diyos muna. Okay? Doon po sa tinatawag na banal na bundok ng Diyos sa verse 1. Sabi ng talata, at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Ito po ay kumakatawan sa lugar na tinatawag po nating intimacy ng presence ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay natutulog sa ating pong spiritual lives, hindi po natin mapapakinggan ang alarma. Okay? Dahil tulog po tayo. Ang isa pong taong tulog ay hindi nalalaman ang nagaganap sa kanyang kapaligiran. And so, the same thing, kapag ka po pinakinggan o tumunog na yung alarma, we will not hear that because we are asleep spiritually speaking. Tayo po ay tinawag ng Panginoon bilang mga tagapagbantay. Okay? Na lagi pong nananatiling gising at hindi po dapat na natutulog. Kasi bantay ka nga eh. Hindi bantay tulog. Dapat tayo bantay gising. Because we will not know what will happen to our surrounding. We will not act in accordance sa pangyayari sa nagaganap sa ating pong kapaligiran if that will going to happen. So hindi na po ito yung panahon na matulog ang ating pong spiritual na buhay. Ay nakita po natin nung nakaraang pag-aaral, a person who is spiritually asleep, okay, ay hindi po niya nakikita ang katotohanan sa nangyayari sa kanya pong kapaligiran. So like what happened to Jonas, okay? Nung siya po ay natulog, ano pong nangyari? He is not concerned doon sa danger na maari pong maranasan ng kanyang kapwa mananakay sa barko, na sila po ay malapit ng mamatay because of his disobedience to God. Okay? So spiritually asleep, yung pong mga taong who continuously disobeying God, who continuously disregarding His calling. Tinawag po tayo ng Panginoon. Pero hindi po niya tayo tinawag para iligtas lamang, tinawag po niya tayo upang siya ay paglingkuran. Paano po nating paglilingkuran ng Panginoon, mga kapatid? Nasa langit po siya. Iniwan po niya ang kanyang iglesia na tinatawag po ng Biblia na katawan ng ating Panginoon. So when we are serving the church, we are serving Christ. Okay? So sa lahat po ng mga nagmiministeryo, dapat po nating tignan na ang ating pong paglilingkod na ginagawa ay hindi sa tao, kundi sila yung instrumento na ginagamit ng Panginoon para mapaglingkuran natin siya. Okay? Notice the parable na ibinigay ng Panginoon sa Matthew chapter 25. Okay? In this parable, makita po natin na pinaghiwalay po ng Panginoon ang mga kambing at mga tupa. Ang mga tupa, ang sabi po ng talata, ay inilagay niya sa kanyang kanan, samantalang ang mga kambing ay inilagay naman niya sa kanyang kaliwa. At ano po ang sabi ng verse 35 ng Matthew chapter 25? Sabi po ng talata, simulan na po natin sa verse 32. Tipunin naman ng sarapan niya ang lahat ng tao
at siya'y kanyang pagbubuklog-buklurin, gaya ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Verse 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nangunguhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinintahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? So they were confused dahil hindi naman nila nakita ang Panginoon sa ganun pong kalagayan. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. So ang pagtulong po natin sa isa sa mga alagad ng Panginoon, bagamat siya po ang pinakahamak, ang sabi po ng Biblia, ay pagtulong natin sa ating Panginoon. So, let us not disregard our calling. Let us not disregard the responsibility or the offices na ibinigay sa atin ng Panginoon. Because God did not call us not only to be saved, but to serve. Kaya po, dapat nating isipin na ang ating pong paglilingkod na ginagawa sa iglesia o sa mga mananampalataya ay paglilingkod na ginagawa natin para sa Panginoon. So when we are serving God, hindi po nais ng Panginoon na meron po tayong kabigatan, na meron po tayong pagkilit lamang kung bakit nating ginagawa ang bagay na yon. Hindi po nais ng Panginoon na napipilitan lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. We are serving a great King. We are serving a great Lord. And so, we must put our lives and our emotion in that kind of manner. Paglingkuran po natin siya ng may kagalakan, ng mayroon pong sigasig, ng mayroon pong katapatan. Okay? Because in the end, ang sabi po ng Biblia, nais po natin marinig sa kanyang bibig ang mga salitang, well done, my good and faithful servant. Enter to the joy of your Lord. Okay? So, hindi po dapat maging kabigatan sa atin ang bagay na ito. Ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, hindi. Kundi ito po ay isang bagay na meron pong kagalakan, pananabik. So, hindi na po tayo makapag-antay na pagka-araw ng Sabado, sana maglinggo na. At kapag ka-araw ng Martes, ay sana'y mag-Miyerkules na. We are excited to be in the presence of the Lord. Kasama ng mga kapatirang sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. So that should be our attitude. Why? Because we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga po mga kapatid, dapat po nating ibigay yung pong pinakamainam na pagsamba natin sa ating Panginoon. You see, in the scripture, ang mga Israelites, whenever they are offering something to God, halimbawa, kapag ka po isang tupa, isang kordero, dapat ito po ay walang kapintasan. Because God doesn't accept yung pong merong kapintasang tupa. So, kaya nga po ang ating pong kaugnayan ngayon sa Old Testament, di na po tayo naghahandog ng mga tupa to operate to God. Ang hinihandog na po natin ngayon sa Panginoon ay mga papuri, pagpapasalamat sa Kanya. So, dapat po natin ihandog yun ng walang kapintasan. In a sense that we are offering it voluntarily, offering it with love, because
we love the Lord our God. Okay? So hindi po dapat na maging obligasyon ang pagdako sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ang dapat pong maging motivation po natin diyan ay dahil mahal natin ang ating Panginoon. This is the reason. And to a person who love, kaya niya ginagawa ang bagay dahil sa pag-ibig, there is no sense of a sense of responsibility. Okay? Kasi kapag tinignan po natin ang isang bagay na responsibilidad, it becomes harder for us to do it. Okay? We don't want to take responsibility. Pero kung ginagawa po natin, hindi responsibilidad ang pagsamba sa Panginoon, kundi dahil sa pag-ibig sa Kanya, so responsibility will be included, but hindi na po siya ang pinaka-reason on doing it. Okay? So subukan po ninyo yung pong inyong mga anak. Okay? Kapag pinaghugas mo siya ng pinggan at ginagawa niya dahil sa responsibilidad lang, hindi maayos. Okay? Pero kung ginagawa ng anak yung pong bagay na yon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang magulang, okay, ginagawa niya ng masaya, ginagawa niya ng maayos, sapagkat ang motivation niya ay hindi responsibilidad, kundi pag-ibig sa kanyang magulang. So, this is what we should think always. Okay? Ano man pong bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Gaano man po yan kahirap na gagawin po natin, pero dapat po natin siyang gawin dahil sa pag-ibig sa Kanya. Because yun po ang pinakamahalagang kaloob na itinuro po sa atin ng salita ng Diyos. Tingnan po nyo, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 and the verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat makapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So you see how important it is na gawin po natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Because without love sa mga bagay na yan, ang sabi po ng talata, wala po itong kabuluhan, wala itong mapapala, at para lamang po tayong umaalingaw-ngaw na pompyang, sabi po ng talata. So we need to do it because we love God. Okay? We are praying, we are reading the scripture, we are attending, okay, a fellowship from God because we love God. That's the motivation. That's the right motivation na dapat po nating laging isaalang-alang para hindi po maging responsibilidad, okay, ang bagay na ito sa atin. Because if we will going to do that, it will not be acceptable unto Him. So nakita na po natin yung location. Tignan po natin ngayon yung pong reaction. Ang sabi po ng Biblia sa Joel chapter 2 verse 1, ano po ang dapat na maging reaction? Sabi po ng talata, blow the trumpet in Zion, sound the alarm of my holy hill, let all who live in the land tremble. So yun po ang dapat na maging reaction. Let all who in the land tremble. Okay? So a modern word often treats God as a genie. Okay? Hindi po dapat ganun. O kaya ang tingin po nila sa Diyos ay
life coach. Pero sa Joel, makikita po natin sa Joel chapter 2 verse 1, tayo po ay pinapaalalahanan na dapat po tayong laging matakot sa presensya ng ating Panginoon. Fear the Lord. So trembling isn't a scare of bully, a kind of fear. It is a profound realization dahil kilala po natin ng Diyos na siya po ay banal at tayo po ay makasalanan. You see, when Peter realized this sa Panginoon, ang sabi niya, get away from me, O holy man of God. Okay? He feared. Why? Because he sensed his sinfulness in the presence of a holy God. Kaya, dapat makita din po natin, mga kapatid, sa talatang yan, yung pong complacency is the enemy. Complacent ka. Kapag ginagawa po natin ang bagay nito na ang tingin po natin ay comfortable na po tayo sa ating pong routine. At pag Miyerkules dadalo, tsaka pag Sunday dadalo. Routine, complacency po yan, mga kapatid. Okay? At komportable tayo and tayo po ay nagko-compromise sa ginagawa ng sanlibutan. Ito po ay alarma na nakadesenyo upang tayo ay gisingin sa ating saligan ng ating pong sariling kakayanan. Okay? Kaya ko nang dumalo ng gawain sa Panginoon with my own strength and with my own ability. Okay? So we need to understand na ang spiritual things can only be done spiritually. Hindi po nagagawa ang mga bagay na spiritual through the strength of the flesh, to the strength of our own understanding and ability or capability. So though we could do that, okay, wag po nating isipin that it is our own strength that can do it and we will not rely to God. Okay? So, limbawa na lang, mga kapatid, if you have a job, alam mo, na kada kinsenas at katapusan, tatanggap ka ng sahod. Okay? So, you will not rely on praying to God to meet your need kasi alam mo, may trabaho ka naman eh. Every 15:30, tatanggap ka ng sahod. Okay? So, you don't rely to God na so i-provide niya yung pangangailangan mo when in fact, the Bible tell us and teaches us na when we pray, ang sabi ng Panginoon, part ng ating prayer na itinuro ng Panginoon is this: give us this day our daily bread. What does this mean? Ang ibig po niyan sabihin, mga kapatid, every day, we should trust the Lord. We should not live independently even though we have a capability or ability to do it. Okay? You become your own self, na nagiging self-sufficient ka, thinking na you don't need God because you can already do the things na dapat mong magawa. That's not what we should be. Okay? In fact, kapag ginagawa po natin yan, ang ibig pong sabihin yan, mga kapatid, na tayo po ay nagtitiwala na sa ating sarili. Okay? So we do not need to ask God about everything or anything sa ating pong buhay. Okay? So, huwag nating isipin na makakaya nating gawin kahit na yung mga bagay na spiritual through our own self-effort. Okay? How many of us, bago po tayo dumako sa gawain sa Panginoon, pray to the Lord na ihanda niya ang ating puso, ihanda niya ang ating emotion sa pagdako sa gawain sa Panginoon. We should do it. Okay? Because sa pagdako pa lang natin sa gawain sa Panginoon, marami na po tayong may encounter na gawa ng kaaway to stop us to do the things that is right. Okay? Kaya nga po, mahalaga na sa paggawa din po natin ng kalooban ng Panginoon ay masumpungan po natin na ang dependency natin ay nasa Kanya, not in our own self-effort. Third, makita po natin yung reason kung bakit po sinabi ng talata na
hipan ni Joel ang trumpeta. Sabi po kasi ng talata, because the day of the Lord is coming. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano po yung araw ng Panginoon? Para kay Joel at sa mga taong nakikinig sa kanya, ang ibig pong sabihin nito ay mga salot na mga balang na mga sundalong sasakop sa kanila. Okay? So yun po yung sinasabi na Day of the Lord sa panahon po ni Joel. Hindi po ibig sabihin ng Day of the Lord is the coming of the Lord. Okay? For us, ito po ay sa ating pong panahon, ano na po yung Day of the Lord? Ang ibig pong sabihin nito is accountability. Okay? Ito po yung panahon kung saan ang Diyos ay makatwiran at ang kanyang presensya ay tatagpo sa ating pong panahon ng sangkatauhan. Okay? We are accountable to God in our works na ginagawa. You see, God gave us life. Okay? And He gave us stewardship sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin. Time will come that we will going to face Him. Kung hindi man sa kanyang muling pagbabalik rito sa lupa, even in our death, we will going to face God. And so, kung hindi man maging motivation sa atin ng pagdating ng Panginoon, dapat ang isa pang maging motivation sa atin that we do not know kung kailan po tayo babawian ng buhay. At kung bawian po tayo ng buhay at humarap po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon, we will be accountable to everything that we will do here on earth. Okay? And so we need to become urgent sa ating pong pamumuhay o paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po ng talata, it is close at hand. So, ang scripture po, laging tinatrato ito bilang pagbabalik ng ating Panginoon at yung pong tinatawag na paghahatol ng Panginoon na nalalapit na. Okay? So, tayo po ay tinawag upang mabuhay na ang nararamdaman natin ay ito na yung araw, hindi darating pa. So, we should always live in that kind of understanding that today, even today, God can come. Okay? Kaya po, dapat po tayong maghanda. So, ano po ang dapat na maging response? Ano pong sabi ni Joel? Tingnan po natin sa chapter 2, Joel chapter 2, and the verse 12. Sabi po ng talata, gayunman, sabi ni Yahweh, mataimting kayong magsisi at manubalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handa magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. So makita po natin sa talatang na yan na tayo po ay inuutusan ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Kasi kung babasahin pa natin more further ang chapter, binigay po ng talata kung bakit. So behind the alarm o pag-ihip ng trumpeta, so hindi po niya pinaiihip ito para wasakin sila, kundi para i-divert sila. Sabi ng Panginoon, even now, declares the Lord, return to me with all your heart. Okay? So the alarm ay alarma ng awa ng Diyos. So a God who didn't care would let us sleep through the fire. Pero dahil nagmamalasakit po ang ating Panginoon, He sounds the alarm to His prophet Joel upang tayo po ay gumising na sapagkat hindi po niya nais na tayo po ay mapahamak sa apoy. A God who loves us
ay nagsasabing, wake up! Okay? Sapagkat habang may panahon pa para tayo po ay makabalik sa Kanya. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay lumayo. But rather, He wants us to come to Him. And so He is exhorting Him. He is encouraging us to repent. As verse 13 said, taus-pusong pagsisisi at hindi pakitang tao lamang. Yun pong nais ng Panginoon. So, in conclusion, so tayo po ba'y nakikinig sa trumpeta ng ating pong buhay? Sometimes, yung pong alarm ay nakakainis sa ating pong konsensya. Sa mga difficult circumstances, o kaya yung pong salita ng ating pong mga kaibigan, wag po nating tanggihan o walang bahala yung pong alarm na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So sad minsan, ginagamit pa ng Panginoon ng mga di mananampalataya para gisingin ang mga mananampalataya sa kanilang kalagayan. O, di ba Sunday ngayon, mananampalataya pa nagsabi sa'yo, di ba Sunday ngayon, di ba dapat nasa gawain ka? But instead of convicting us, we nag the person sa bagay po na yun. So the day is coming. At ang King of the day is our Savior ng ating pong kaluluwa, which is the Lord Jesus Christ. So hipan po natin ang trumpeta at pakinggan po natin. Alisin po natin yung pong mga dumi sa ating pong clutter sa pamagitan po ng pagsisisi. Wag na po tayong mag-compromise. Okay? Gayahin at tularan yung iba katulad po ng ginawa natin noong unang mga taon na ating pong ginawa. So dapat po nating pakinggan yung pong panawagan nito ng ating pong Panginoon. He has already blown the trumpet. It is our response na dapat po nating gawin. Repent and do what God wants us to do because the day is coming na tayo po ay haharap sa Panginoon. At sa pagharap po natin, marinig po natin ang mga katagan, well done, good and faithful servant of mine. Welcome to the joy of your Lord. May the Lord bless us. Amen. This is the day that the Lord has made. Tayo po yung magsitayo upang tayo'y dumako sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi ng ating natutunan kanina, it is now time na para tayo'y gumising. Sabi mo nga kay kapatid, magpuri ka ngayong oras. Ano pong sagot ni kapatid? Umawa po ba? Sige po, church, tayo po yung magpuri at ipagbunyi ang pag-ibig na ating naranasan sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat dahil narito ang presensya ng Panginoon. Kaya ating pong iaalay ang karapat-dapat na papuri at pagsamba sa Kanya. Tayo po yung mawit. Minsan pa.
pararapapa. Si Jesus ang hari ng lahat. Papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Siya ang nag-iisang Diyos. Papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Si Jesus ang hari ng lahat. Papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Siya ang nag-iisang Diyos. Ibubunyi kita, ibubunyi kita, Jesus. Salamat po sa pag-ibig mong alam. Minsan pa! Ibubunyi kita, ibubunyi kita, Jesus. Hari ng mga hari at Panginoon Diyos. Pararapapa, papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Papap, pararapapa. Tunay nga na napakasarap papurihan ang Diyos na hari ng lahat. Labis-labis, Panginoon, ang aming kagalakan dahil Ikaw ang Diyos sa lahat ng oras. Ikaw ang siyang patuloy na kumakalinga sa amin. Ano mang pagsubok, Panginoon, ano mang pagdiriwang, alam namin na Ikaw ay nananatiling Diyos sa aming mga buhay. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin naman. Ikaw ay madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang aming Ama. Siyang tumawag sa amin bilang sa mga anak. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo.
Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ay dakilain, Panginoon, sa lahat ng oras, dahil ikaw ay kasama namin, Panginoon. Di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Ikaw ay nanatiling Diyos sa amin, ikaw ay nanatiling Hari sa amin, ikaw ang aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, pag-iwanan ka sa buhay ko. Ang papuri ko'y laging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasamahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
pangalan ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming manliligtas. Ikaw ang aming manggagamot, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng pagdududa, Panginoon, Ikaw ang aming katiyakan. That You are our confidence, O Lord. For in Your name we will be forever and eternally secured. Kila ang Iyong pangalan. Kay taas ang Iyong pangalan, Panginoon. Karapat dapat kang luwalhatin, papurihan at sambahin. Anumang pagsubok ay aming mapagtatagumpayan dahil Ikaw ang Diyos na kasyang kasama namin. You are our banner. You are our healer, O Lord. You are our Savior. Lahat ng papuri at pagsamba ay maialay sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen. Dahil kami muli nakapagpuri at nakasamba. Magawa ang iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon. Sabi po ng awitin, sa lahat ng oras, Diyos ka sa amin. Yan. Ang Diyos po, ang Diyos din ng ating mga wallet at ang ating pong mga pinagkakakitaan. Amen po ba? Okay. Naisip ko lang kanina yung sa preaching ni Pastor, no? Tama naman, no? Lalo na po yung mga working, if you would agree with me, no? Hindi na tayo nagdadasal nung give us this day our daily bread. Kasi we expect na pagdating ng 15, ng 30, ng December, may bonus. Yan, may mga ganun po tayong thinking, no? But actually, ang prayer ko is hindi give us this day, kung hindi pagpalain yung bawat kumpanya, mga negosyo ng ating pong pinapasukan at ginagawa. Yun, para maging daluyan ng pagpapala sa ating pong mga pamilya. Yan. Amen po ba? Ayan. Para po sa pagkakaloob po natin sa oras na ito, sabi po nung sinabi ni Pastor, lahat daw po na gagawin po natin must be in accordance because we love God. Yan yung right motivation po natin na kaya tayo magkakaloob dahil po mahal po natin ang Panginoon, and this is just a routine or iniutos sa atin responsibility dahil ito po ay mahal natin ang Diyos. Ito po ay kasagutan po natin sa pagmamahal po natin sa ating Panginoon. At sa oras po na ito, tayo po ay dumako sa pagkakaloob sa ating Panginoon habang umaawit po ang ating music team. Sabay na po natin yung ating pong offering dito po sa Youth sa Children sa HCS. Thank you. Manner of love can this be? The Father gave His only Son, giving an act of worship to Him, with sacrifice with a willing heart, rich in abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower all blessings on you, and all things at all times you'll have what you need, in helping the poor and in need. Through us many will give thanks to Him. God cannot give. If you trust in the Lord, He'll provide all I need. Ever faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower all blessings on you, and all things at all times you have what you need, in helping the poor and in need. To us many will give thanks to Him. God can... Tayo po ay magsitayo para po sa panalangin sa ating pong offering.
po natin ang ating mga kamay sa kaloob na ipinigay natin sa umagang ito sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, kayo po patuloy po namin pinaparangalan sa mga handog na ito sapagkat tunay nga na kayo po ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa bawat isa po sa amin na nabuhay, hindi lamang po sa mga taong hindi kumikilala sa iyo, kundi sa bawat mga anak mo na idinako mo sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang aming buhay, patuloy mo kaming bigyan ng lakas at pagnanasa na dumako sa gawain ito at magbigay ng mga kaloob sapagkat ito po ay magiging masamyong handog palagi sa inyong harapan. Nawain nakapagbigay po kami ng kapurihan sa inyo, hindi lamang sa pag-awitan, sa aming pakikinig ng inyong salita at sa pagpapasalamat ng mga labi po namin mga ikaw po ang Diyos na buhay, kundi sa pamagitan din ng mga material na ito na inyong kaloob sa mga saganang pagpapala na pinagkakaloob mo sa aming mga kapatiran. Patuloy nga po na sa inyo ang kapurihan, papapasalamat sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan. Lakas. JR, ha? Tayo po ay dumako para po sa ating reaction pa, o reflection pa ating po sa ating preaching. Sabi po ng preaching kanina, no, yung nung ating po narinig, pag narinig daw po natin ng trumpeta, tayo po ay gumising na at huwag na po tayong mag-disregard. Yan. Sabi po nung mga na-notes ko lang po, ano, sabi niya, pagka po narinig po natin yung trumpeta, yun po yung tinig ng Diyos na tumatawag po sa bawat isa sa atin. Sabi niya, consistently disregarding God's calling, ay kailangan po nating magising na. Yan. At isa po ito sa panawagan na din, no, sa pagkaka-reflect po sa ating pong preaching, kung tayo po ay nagnanasa na maglingkod sa Diyos, hindi po pwedeng salita lang yon. Dapat po may gawa. At yun po ay gagawin po natin sa paglilingkod po natin sa church. Yan. Nananawagan po ang bawat ministeryo ng ating pong iglesia. Inannounce ko na po. Meron po kayong may mga bakante pong mga posisyon na nangangailangan po ng inyong pong presensya. Baka po narinig na po ninyo ang alarm, yung trompeta, baka po ma-disregard po ninyo. So, tingnan po lang natin, no? At ano po yung maging reaction po natin at kailangan po natin, yung reason din natin, of course, yung ating pong response, which is to repent and turn away from our sins. Yan. Ano po yung pangungusap sa'yo ng Diyos sa pakikinig mo ng salita ng Diyos? Baka po nais nyo pong ibahagi sa harapan po ng ating iglesia upang maging kalakasan ng bawat isa sa amin po. Sige po, sino na po ang mauuna? Na mauna pong hahawak ng mikropono na ito upang ipahayag ang narinig niya ukol sa ating pong Panginoon. Sino po? Okay. And so purihin po ang Panginoon. Ako po ulit, taking this opportunity. First, I thank God for the knowledge na patuloy po pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Every time na may naririnig ako, meron kagad akong input. So, I thank God because that's also a manifestation of my growth, which I prayed for Him. From Him also, na siya po na patuloy nagbibigay sa akin. So, kanina po, ang ganda lang nung verse na 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Kung babasahin ko lang po ng mabilisan, kung makakapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao o ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig para lamang akong batingaw. Tama po ba yung pronunciation ko? Batingaw, na umaalingaw-ngaw, o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong magpropesiya at umunawa sa lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung mayroon man ako pananampalatayang kayang maglipat ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan para sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. So, I thank God dito po sa verse na to because ang intake ko dito is we in our times, and of course, maybe tayo rin mismo, we also invest a lot on ourselves when it comes to first skills, katulad po yung sinabi dito, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika. Very powerful po yun, na makapagsalita ng iba't ibang wika because we can socialize and communicate with a lot of people. But also, that is a skill na mahirap kasi pag-aaralan mo yung iba't ibang wika. But at the same time, if that's a skill, we sometimes invest on our skills very much to the point na patuloy po tayong
nagtitrain, nag-aaral ng something. For example, kung dancing, social skills, leadership skills at the same time. But sabi po dito, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin po akong silbi, ganyan. And at the same time, kung kakayahan man akong magpropesya at umunawa sa lahat ng hiwaga, knowledge, ayan. Kung marami man akong alam at napakatalino tingin ko sa sarili ko, pero kung wala naman akong pag-ibig, wala rin po akong saysay. And at the same time, sabi po dito, at kung iaalay ko man ang aking sarili, ang aking katawan, magpaganda man ako ng katawan, mag-exercise man ako, maging healthy man ako, kaya kong gawin ng lahat ng bagay, hindi ako nagkakasakit. Pero kung hindi ko naman ginagamit ito sa pamamagitan ng pag-ibig, wala rin po akong saysay. Ang ganda lang po ng verse na to because actually it also sums up my learning for the year 2025. That share ko lang rin, kaya rin po talaga ako umiyak dun sa Bernabe Award. Bernabe Award. It's because during that time, isa narinig ko habang pinipresent ni Deacon Kel yung award na yun, merong nagsabi na laging nagche-check-in. Ayan, laging nagche-check-in. So I thank God actually because checking in is something na parang kumbaga parang madali lang siyang gawin. Uy, kamusta ka? Wala ka nito? Kamusta ka ba? Anong need mong support? But at the same time, deep inside that, behind that, it's very hard to do. Because you know, once you checked in, and if that brethren is not doing well, you have the responsibility to edify them. But at the same time, if you are in that time na weak rin, mahirap rin po sa iyo yun. At yun po yung na-experience ko. But at the same time, again, it is not it's not about my status. Am I strong? Am I willing to do this? Is this my responsibility? Katulad nga sinabi ni Pastor, kung titingnan ko pong responsibility yun, mahirap po talaga. Mahirap po talaga. At aayawan ko po yun. Imagine niyo po, ang dami kong kausap, tapos sasabihin ko, pwede ko naman ipagpahinga to, ba't kakausapin pa kita? Yun ang tingin pag responsibility. But at the same time, I thank God for the learning that, again, I am reminded that in everything that I do, I must always come from love. Because again, we don't know ngayon sa physical space natin ngayon, di nyo po alam kung ang katabi natin is nalulunod na ba dahil sa buhay. Nangihina na pala spiritually. Meron na palang pinagdadaanan. And sometimes, of course, hindi natin nalalaman yon. But only one question, how are you? Kamusta ka kapatid? Can actually make a difference. So I thank God for it that despite of me seeing it as a responsibility and giving me the courage to take that responsibility, I always thank God for reminding me that I need always to come from love. Because again, if I come from love, hindi po ako magkakamali. Mag-rebuke man ako, maging honest man ako, maging vulnerable man ako, umiyak man ako, tumawa ako sa harapan ng maraming tao. If I'm doing it for love, I know that I'm glorifying God and I'm doing it for those people that I also love. Purihin po ang Panginoon sa salita po niya. Susugan ko lang po yung love na yun, Pagka po talaga gumawa ka ng isang bagay at out of responsibility, nakakapagod po. Nakakabagot, nakakainis, nakakapikon. But if you are doing out of love, yun po ay nakaka-glorify sa Panginoon at hindi po siya nakakapagod. Nare-reverse yung iyo pong nararamdaman yan. Sa mga mother lang, sa sobrang trabaho, yan, yung mga ginagawa po natin. Ako, minsan napapagod, but of course, dahil mahal natin ang pamilya, hindi po tayo napapagod at hindi na lang natin iniintindi yung pagod. Yan. Amen po ba? Yan. Yung mga manunugtog na yan, sabi po kahit kayo gaano kagaling, mga kumakanta, mga naglilinis ng church, nagtuturo sa mga kabataan, kung yan po ay hindi ninyo gagawin out of love, baka po mapagod kayo at may exhaust po kayo at hindi kayo magtagal. Actually, yun po yung nangyayari din minsan na pagka medyo masipag ka, yung naalala ko lang na parang may nasabihan ako before na parang pagka na-exhaust ka sa ministry, ang tendency is really to quit. Yung ang taas-taas ng spirituality, and then all of a sudden, bigla kang napagod and then bigla kang mag-quit. Yan. Sabi ko, may nasinabihan ako last time, parang 7 years. Actually, matagal na yung 7 years. No? So, may mga dumating naman talaga sa ganun na punto. But of course, sila po ay na-revive. I mean, sa patuloy na pakikinig sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sila po ay nanatiling malakas sa pananampalataya. Amen, amen. Meron pa po ba? Okay, Sister Let. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ayan, magandang araw po sa bawat isa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kagaya nga po noong tema natin, di ba? Sabi nga yung
battle cry natin sa Panginoon sa taong ito na sabi nga, awake, arise, and walk. And sabi nga, sa paglilingkod sa Panginoon kasi talagang maraming mga pagkakataon na yung makakaramdam ka ng pagod or yung makakatulog, sabihin na inihalin tulad nga sa pagkatulog. At dahil tulog ka, so hindi ka makakatayo. So meaning, bagsak yung spirituality mo. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dun sa bagay na pagpapaalala sa akin ng Panginoon kasi sabi nga po, may mga pagkakataon po talaga sa buhay ko, nakakalungkot man na aminin, ay pinanghihinaan din po talaga ako ng loob. May mga pagkakataon na bumabagsak po talaga yung spirituality ko in a sense na nawawalan po ako ng, sabi nga, noong nawawala yung pagnanasa na magbasa. Actually, last year. So, may mga ganun po akong moment sa buhay spiritual ko. And salamat sa Panginoon dahil sabi nga po, dahil dun sa paalala sa ng Panginoon and personally, tinake ko po yun sa napaalala ng Panginoon sa akin personally. So, salamat sa Panginoon dahil simula noong New Year, dahil nga po noong New Year, sa bahay kami, siguro for the second time, kung hindi ako nagkakamali, yun po yung spend kami ng New Year sa sarili naming bahay. Most of the time, since nga po kahit noong buhay pa yung namaya pa akong asawa, wala rin po siya dito dahil nga nasa barko. So, kami lang tatlo na mag-iina. At kadalasan ay ni-spend po namin yung aming New Year or Christmas ng mga sa either sa Batangas, sa amin, sa pamilya ko, or sa side dito sa Caloocan, sa side ni Alex. So, parang naging routine na po sa amin yon. And this year, this year, hindi po namin nagawa yon dahil nga meron kaming alagang aso. So, salamat dun sa aso. Minsan kasi yung alaga ngayon, yun na po yung realidad ng na siya na po yung nagiging hadlang para magawa mo yung mga bagay na nais mo sanang gawin. So dahil nga may alagang aso, yung aking panganay, ay hindi po kami nakaalis. So nagdesisyon ako, although sabi nga expected, at inaano rin ng biyanan ko na dito na kayo kasi yun nga po, naging na nila yon na nagpa-family picture para dahil wala na si Alex, so parang kami na lang yung representative para makumpleto yung mga anak niya. But this year, hindi nga po nangyari yon. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ganung bagay na dahil siyempre kapag nasa marami kang sabi nga, minsan nawawala yung yung concentration mo na kung ano yung dapat mong unahin. Which is dahil tayo mananampalataya, syempre kahit na nasa ganung uri tayo ng okasyon, hindi pa rin dapat mawala yung spiritual na gawain para sa atin. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon nung this last New Year, ay doon nasimulan po naming mag-ina muli yung prayer na kung saan pagsapit ng, sabi nga, may before 12 walk down. So, ginather, dadalawa naman, So, po kami mag-ina to pray. So, yun, nagpapasalamat ako dun sa ganung bagay. Although, yun nga, medyo struggle din po sa akin, stress. Nagbibigay ng stress sa ngayon. Though, kailangan ko talaga totally ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil yung dalawa ko, kagaya ngayon, wala na naman. So, literally, ang nagiging problema po ay yung tulog literal. Kaya, nagiging, nawawala, malayo kami. Sabi ko nga, kasi alas 9 ang service, malayo kami. Alas 7 na, hindi pa, sabi nga, gigising pa lang, or minsan, hindi pa nga. So, yun po yung nagiging reason. And every Sunday, meron po ako nauunang preaching. Mas nauna ako nag-preach kaysa kay pastor. So, yun po ang nagiging, meron po akong advanced preaching. Nagiging na rin po ako, preacher na rin po ako sa ngayon. So, but anyway, yun po, salamat sa Panginoon na ganun pa man. Alam kong
sapat ang biyaya ng Panginoon, isama nyo na lang din po kami palagi. Yan na lang po yung hiling ko na sabi nga, yung natutulog na diwa ng aking mga anak, laligid sa mga spiritual na bagay ay patuloy na magising sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. And salamat din, personal ko rin ipinagpapasalamat sa Panginoon na starting January rin ay sa biyaya niya, regular akong nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. So, ayun. And third, yung dagdag na taon na idinagdag ng Panginoon sa akin na kung saan sabi nga, alam naman po natin bilang mananampalataya, yung main goal kung bakit tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, hindi para gawin kung ano man yung mga bagay na alam natin na sa pamilya or sa ano pa man, sa sarili, kung hindi, gamitin po natin kung ano man po yung taglay natin, lakas or karunungan or ano man yan, gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. So, yun, salamat po sa Panginoon sa dagdag na taan. Amen. Speaking of, meron po tayong checklist na ibinigay dyan sa may likuran, yung pong mga nagnanasa na magkaroon ng a hard copy para po chine-checkan ninyo yung nababasa po ninyo. May sample ba, Asher? Pengi po isang sample, please. Ito po yung hard copy po ng checklist po ng Bible in case you want to have a copy. Nasa Asher po, hingi lang po kayo. Nandiyan po yan. At chichikan nyo lang po every day pagka po nagawa po ninyo. Hingi na lang po kayo sa Asher. Yan. At dahil po wala po yung naka-assign pa rito na para sa kanyang testimony, meron pa hubang gusto. Yan, taas ang kamay. 3 pa pala. Sister Perla muna, ladies first. Good morning. Isa po sa natutunan ko ngayon ay yung tungkol sa reaction. Yung pong love of God ay hindi po basta lang itinuturo na wala po tayong reaction. Yung reaction po doon ay gumising tayo. One of the things na I would like to thank the Lord, pagka po itinuturo ang salita ng Diyos, lagi po yan may wake up call. Kaya lang po, ito pong panahon na ito, at ngayon taon na to, tayo po ini-encourage ng God na tayo po ay gumising. So matagal po tayong natulog, wag po naman yung gawin itong wag po itong mag-cause ng discouragement sa inyo. If you have failed na hindi po ninyo nabasa ang Bible o hindi kayo nakapagbasa ng madalas, if you have failed not to be prayerful, wag po itong mag-cause sa inyo ng failure. Pero ang maging bunga po nito is correction. That's why yun po yung kagandahan ng Word of God. Yung Word of God kasi palagi siya nagtuturo kung ano yung dapat nating gawin. So ngayon nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ika-4 na taon na natapos ko po yung pagbabasa ng Bible, hindi po yung sariling lakas ng tao. May struggle din po tayo spiritually. But then you wake up call every time na nababasa natin the Word of God. And if we love the Lord, sabi nga ni Pastor Ferdy, the only thing that will lead us into proper reaction is kung papaano tayo nagko-compel sa pag-ibig ng Diyos. And one of the ways tayo nako-compel ng pag-ibig, ito pong pagdalo sa gawain. Kasi sa Hebrew 10:24, pag umakyat po kayo doon, ang sabi po doon, gisingin natin. Pinupukaw po natin ang pag-ibig sa isa't isa kapag po tayo ay nagde-decide or to choose to be in the presence of God. Yung pong presensya ninyo ay nagiging nagkukos unang-una kalakasan sa mga tagapaglingkod at ini-edify po natin ang mga kapatiran natin, which is, yun po yung susunod na talata sa Hebrew 10:25. Ano po yung nakalagay doon? Huwag nating kalimutan ang mga pagdalo sa gawain. Hindi po natin yung magagawa kung tayo po'y walang pag-ibig sa Diyos. Tanging pag-ibig lang ng Diyos ang magpupukaw sa atin. Kung kayo'y nagbabasa, ang gawin po ninyong papukaw doon, yung salita yung pag-ibig ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi we are looking forward this coming 2026 na tayo gumising. Paano po yun? Makikiisa po tayo saan? Sa gawain ng pagpapahayag.
kung nakaraang taon, ako thankful po ako sa Lord. Kasi meron pong isang tao dito na hindi man niya alam, pero nagbigay po sa akin ng kalakasan. Dahil, yung pong pinasa namin, though hindi po ako ang nagpasa nito last year, meron po nakagawa niyan. So, praise be to God, dahil meron tayong mga bagong kapatid na nakakadalo sa gawain at nagpapatuloy sa pag-aaral. So, purihin po natin ang Panginoon. Ito pong binigay sa inyo ay bagong hamon. Sa inyo, yung pumasok po kayo dito. Ang goal po natin ay mag-iisip kayo ng 3 tao. Ilalagay po ninyo sila dito, pangalan nila. It's a mix. Kung yan po ay meron po kayong pamilyang hindi pa nakakilala, kamag-anak, kaibigan. Paano po yun kung wala po kayong kakilala at hindi nyo alam ang pangalan? Ang suggestion ko po sa inyo, tuwing umaga, lumabas po kayo para mag-pray. Ikutan po niyo yung neighborhood ninyo. At hindi po ito imposible kung ito ay papangunahan natin ng panalangin. Kung meron pong nakapag-contribute o nakapagdala, magagawa po rin natin yun. Papangalagaan po natin sila sa prayer sa buong January. Para mag-track po natin sila, yung 3 taong ipagpe-pray po ninyo, simula man nakagawa na po kayo, nakapag-list down kayo, ipag-pray po ninyo sila every day, 5 minutes a day. We can never tell how God will work because prayer is powerful. Amen po ba? If we pray in faith, no, lalo-lalo na ito ikalooban ng Panginoon, mag-start na po tayo mag-pray sa 3 tao. And then, by the end of January, February na po, mag-engage na po tayo. So, meron pong tulong na gagawin ang evangelism team kung hindi po ninyo kayang magpahayag. This is one of the goal ng amin ng buong church. Isa po yun. And yung pangalawa, yung hub. Eventually po, yung tungkol sa hub ay sasabihin namin sa inyo kung paano po ito mag-ooperate. Pero purihin ng Panginoon, dahil po sa panibagong hamon na ito, pinasimulan po tayo to arise, to be alert, and to awake. And this time, it's a calling for us believer na magkaisa para ipahayag ang mabuting balita. So purihin po ang Panginoon. Hindi na po ako inintrohan ng IMS. So, yun po. Gusto ko lang din pong magbigay ng reflection sa natutunan po natin. Actually, I think based on the pattern, ito pong quarter na to is we'll just talk about the awake part ng ating battle cry. And actually, when we say awake, it's just a wake-up call na tanggalin na po natin yung ating spiritual stagnancy. May ganong word ba? Stagnancy na lagi pong tuwing naririnig ko po yung mga tanong ng ating mga lingkod sa ating preaching, ang nagiging tanong po sa akin is, para saan ka bumabangon? Sabi po na natutunan namin for the past 2 years, last 2 years, that worship is a lifestyle. Hindi po lilimitahan ang pagpupuri sa Panginoon sa pagkanta or pag-awit. Ito po ay dapat natin ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. And gaano na po tayo, pag bumabangon po ba tayo sa umaga, ano po yung lagi po natin naisip? Nagkakaroon po ba tayo ng thinking na, ay, ang sarap gumising sa umaga para mapapurihan ko ang Panginoon? O kaya mapaglingkuran ko ang Panginoon gamit ang aking hanap buhay? Or minsan po ba kapag bago po tayo dumalo is na-excite po tayo dahil ma-edify natin ang mga kapwa nating kapatid? Paano po ang pagbangon natin? Katulad po ba ito ng napagod tayo, napagod at natulog tayo katulad ni Jonah na napagod siya, kakaiwas sa kalooban ng Panginoon, or ito po ay katulad ng pagtulog ng Panginoon na napagod siya, kakagawa ng kalooban ng Panginoon. So that's our wake-up call. Ano po ba ang klaseng worship na ibibigay natin sa Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay? Yun. And also, I would like to take this opportunity din sa pagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari po sa amin last Sunday. Yung aming pangalawang hakbang
ng aming pag-iisang dibdib. Actually, ang one of my favorite highlights po noon ay maipahayag at magkaroon po ng opportunity maipahayag yung ebanghelyo sa side po ni Sister Smile. Actually, si Sister Smile po ay nakidnap ko lang po sa pamilya niya dahil iba po ang pamilya niya po is devoted dating daan, and actually it's been a long battle po sa kanya na maka-attend sa church natin dahil a lot of persecution din yung naratanggap niya. Di naman siya as in physically but verbally and emotionally din. And for me, it is an unsettled business with her father na kung saang pananampalataya ko po siya dinala. So ginamit ko po yung opportunity na yun before we discuss our details na maipahayag yung pananampalataya na pinanghawakan namin pamilya at panghahawakan ng aming pamilya sa hinaharap. At yun po yung naging way ko just to settle our unsettled business. Father, grabe ka unsettled business, kala mo assassination, joke lang. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na yun. At maipahayag ang salita ng Diyos sa side ng pamilya ni Sister Smile. And hindi man po kami nag-proceed talaga sa throughout, but I believe na itanim ko po yung bunga at nagawa ko po ang kalooban ng Panginoon na ginagamit, kung paano niya ginamit ang buhay ko sa buhay ng kanyang pamilya. Yun po, salamat po. Hindi na rin po ako inintindihan. Ganun pagkakamag-anak, wala nang intro. Well, isa nga po sa katotohanan nun na binanggit po ni Brother Jet. Provisionist po yan eh. Yun po yung ipapayag niya sa kanyang pamilya. Nevertheless, kahit provisionist po to, scriptural authority naman ako. Yung isa po namin, Calvinist eh. Pero nandito po sila kahit magkakaiba po kami ng pananampalataya. We are worshiping God, we are fellowshipping with God because we are serving God. Okay, yun po ang mahalaga eh. Iba't iba man po tayo ng paniniwala, hindi nagkakaisa po tayo. Hindi po katulad ng ibang umalis. Nevertheless, ang count ko po is binasa ko po kasi yung Joel chapter 2 based sa ang translation ay BBE at ganito po ang nakalagay. Let the horn be sounded in Zion and a war cry in my holy mountain. So meron pong war cry. We are in the battle whenever we are in this place. At isa po nga sa battle na kailangan po nating i-conquer, walang iba po yung pagkahiya. Pagkahiya in doing the will of God. So, timidity ay hindi po naayos ng Panginoon sa atin. God does not give us the spirit of timidity, but love and sound mind. So dahil po diyan, kahit natatakot po tayong magpatotoo, hindi po, kailangan po natin yan makonquered through the Word of God na sinabi po ng Scripture that we are in a war cry. How many of us ay lagi na po tayo nakaupo rito but we never spoke about the goodness of God to us. So hindi po tayo dapat manatiling ganun. So let us be excited every time that we come to this place na meron tayong baon na ipagpapasalamat sa Panginoon. Hindi na po dapat magtagal ng 10 seconds yung pong MC na magsasabi sa atin na sino po ang magpapatotoo. Hindi po dapat magtagal yan. Dapat nag-uunahan po tayong gawin at ipagpasalamat sa Panginoon because we always experience the goodness of God. Sa akin na lang po, kahapon kasi, nagkaroon po ako ng physical problem. In a sense, malaswa po kasing sabi yung physical problem ko. Pero nagkaroon po ng takot sa akin. Kasi alam naman po ng bawat isa sa inyo, to those who doesn't know, pero lahat po ng nakakaalam. Nagbubuhat po kasi ko eh. And at my age, I still lifting weights. Okay? Sa ganitong edad ko po. There was a time na nakita ko ni Mrs. doing that. He just thought na ganoon lang. Pero hapon po, nagkaroon ng fear, baka magkaroon ako ng hernia. Because of doing that, nang walang supporter na ginagamit.
So I pray to the Lord kasi maghapon po talaga, sumakit siya. Hindi ako makakilos. Okay? And siguro pagka medyo nawawala na yung kirot niya, nakapaglakad na ako tapos nakakagawa na ako ng kaunti. Pero hindi ganun. So sabi lang ni Ezra sa akin, because naglilip ng weight din po yan, pahinga mo lang yan pa. So sinabi niya after that time, alas 7 pa lang ng gabi, nasa higaan na ako para ipahinga siya. So I was praying to the Lord na pagalingin niya, alisin niya yung kirot. Kung meron akong mga kasalanang nagawa na hindi ko pa na i-confess, na naging reason kung bakit nagkakasakit ako ng ganito, pagalingin niya ako. So I still praying to the Lord. So at that time, okay, so magmamadaling araw na, naramdaman ko lang total and completely recovery sa aking sarili. So nawala yung fear na maaaring maging cause ng ganun dahil sa pagbubuhat ko. At God has given me the peace na kailangan ko enable to ministry. Hindi ko naman po alam na wala pala si Pastor Bong. So siya po kasi ang naka-assign na magturo ngayon. At dahil po doon, I have to take that responsibility uli. Kaya pala ginawa yun din yun ng Panginoon. Okay? Kasi kung minararamdaman na ako, magkakaroon ng problem. Kasi hindi maitutuloy yung ministry. Although nandiyan si Pastor Roy, hindi rin niya siguro nabasa. Ngayon ko lang nabasa eh. Ako kasi may prayer, ako nag-prayer, but wala si Pastor Bong. So baka meron siyang text na hindi ko nabasa. And true enough, hindi ko nabasa yung text niya na hindi siya makakarating. So let us continue to pray to Pastor Bong also, okay, sa kanyang health. Kasi nilalagnat po siya because of tonsillitis, hindi na doon sa kanyang sakit. Panalangin po natin siya na makapagpatuloy na makapagpahinga at makarecover sa kanya for health. May the Lord bless us. Tayo po magsitayo for our closing prayer. Tayo po manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa inyong kabutihan at pagpapala. Dalangin po namin ang lahat po ng may karamdaman na kayo po ang siya magpagaling. Tulad po ni Pastor Bong, Panginoon, na ngayon ay nasa balig ng karamdaman. Pagalingin po niyo siya sa anong pang karamdaman na kanyang naranasan at sa mga susunod na gawain na makasama po namin siyang naglilingkod sa inyong banal na pangalan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nangangailangan, kayo po ang siyang tumugon. Ang may mga problema, Panginoon, kayo po ang magbigay ng solusyon. Ang mga nahihirapan, paginhawahin po ninyo, Panginoon, ang kanila pong buhay at gayon din, pagkalooban po nyo ng pinansyal na pagtugon sa kanila pong pangangailangan sa magdaraang araw. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyaya at pagpapala. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang siyang patuloy na mag-ingat sa atin, sa kanya lamang ang kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless everybody. See you on Wednesday. Take care po. Sound check. I-occupy na po namin yung gitna para sa Sunday School po.